Sarinya na po natin ang ating Philippine Embassy in Beirut. Kasama natin ang ating Vice Consul Mark Joshua Ponce. Vice Consul Ponce, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. Vice Hello, Consul. good morning sa inyo at sa inyong mga viewers at pati na rin sa mga viewers dito sa Lebanon. Alright, bago ako magpatuloy, Vice Consul Ponce, ano oras po ba ngayon dyan sa Lebanon as we speak? It is 2:03 a.m. 2 ngayong 2:03 Apo. a.m. Pasensya na po kayo kung naabala namin ang inyong Wala oras. pong problema. Okay. Well, Wala pong problema. salamat po. Diretso na po tayo. Ano po, Vice Consul Ponce, sa panayam namin sa inyo ngayon. Kamusta po ngayon ang sitwasyon sa Lebanon sa likod ng military strikes ng Israel, particular dyan po sa southern region ng bansa? Okay, so tuloy-tuloy pa rin ang exchange of fire yung ever since Monday, where Hezbollah fired missiles and drones towards yung Haifa, yung northern Israel. Tapos after that, tina-target ng Israel ang maraming town or mga district dito sa Lebanon kung saan meron silang mga hihinalaan ng mga Hezbollah assets at mga tao. Nagkaroon ng displacement ng 30,000 to 58,000 people. So yung mga taga-South, nag-move sila dun sa paakyat ng ng Beirut mula sa capital para ilumikas mula dun sa gulo. Um, some of these can be assumed to be Filipinos. Just a small population. Siguro may mga based dun sa huli naming parang census, may mga siguro less than 200 na Pilipino doon. And there have been calls and inquiries for shelter, no? May mga in touch tayo sa mga community dito sa sa Lebanon. May mga ibang nag-take in na rin ng mga initially, itinake in lang nila ng mga ilang araw tapos nag-move on na yung mga Pilipinong tinake in nila as a shelter nila. So far wala pa namang reports of Filipinos being affected or being kumaga yung namatay o kaya na dito sa Lebanon. Yung very recently may hotel na tinarget less than 2 kilometers away from the presidential palace. So may tina-target daw doon na IRGC, Iranian. Tapos may Hezbollah na media station na nasira. Tapos may mga ground operations na rin, may limited na ground operations na nangyayari dito sa South Lebanon. So yun ang mga pangyayari dito sa tuloy-tuloy siya, nag-escalate talaga siya after ng nakisangkot, nakisali yung Hezbollah Yun. sa cause ng Iran. Buti po nabanggit niyo yung Hezbollah, Vice Consul. Para lang maliwanag sa mga kababayan natin, ang Hezbollah ba is part and parcel ng gobyerno ng Lebanon? Sila po ay isang political party dito actually, no? So hindi kumbaga sa West kasi ang tag sa kanila ay terrorist group, pero dito isa siyang political party na may mga representation sa kanilang parliament in some way, and kumbaga sila ay part ng representation ng Shia na majority dito sa sa Lebanon. Yan, okay. Pero Marami kasi ang Shia population dito eh. Tapos Hezbollah is partly also representing them. kasi kaya ko po natanong yan, maraming lumalabas sa mga international newswire na nagsasabing Hezbollah is dragging Lebanon into another war. So, ibig sabihin, separate hindi ito yung ginagawa ng Hezbollah, hindi ito yung pangkalahatang paninindigan ng Lebanon dito sa gitnang silangan. Tama po yun. Yes, thank you for mentioning that. Ang Hezbollah hindi naman siya yung ruling party dito, no. Pero independent sila nag-act from the government. However, may usapan kasi mula nung nag-ceasefire nung November 27, 2024 na ang gobyerno ng Lebanon will have to control kung ano yung ginagawa ng Hezbollah, kundi ang mananagot yung buong Lebanon. Parang ganun naging usapan nila with Israel, US, and France. Alright.
Okay. Pero sa ngayon po, Vice Consul, sa nangyayari ngayon, nasa anong crisis alert level ngayon ang Lebanon? Okay, so yun ang magandang status natin. Crisis Alert Level 3 tayo since 2023. So kumbaga, 3 years na tayong prepared. Mhm. Wala tayong ibinaba na crisis alert level dahil nga nagkagera dito. And even after that, hindi ibinababa yung yung crisis alert level, which means voluntary repatriation. Mhm. Meron tayong mga mekanismo natin para mag-return ng isang Pilipino na gusto ko niya, sinabi niya gusto niyang umuwi, makakauwi siya. Okay. Okay? So that's what it means. Never kami nagbaba ng alert level, which means business as usual tayo in terms of repatriating at Mhm. syempre epekto tayo araw-araw. So, 3 taon na naka-alert level 3 sa Lebanon. So, you're very prepared for that. Ngayon nangyayari ngayon ito. Pero ito bang paliparan, yung international airport po ba ng Lebanon? Business as usual. Wala siyang restriction. Wala po. So bukas siya. However, yung mga airlines, marami sa mga airlines of course dahil maraming bansa ang yung airspace nila closed o kaya yung airlines nila naka nag pause muna ng operations dahil sa mga kaguluhan na nangyayari sa Gulf, no? Nag-pull out yung mga airlines. However, ang flag carrier dito, yung Middle East Airlines, Mhm. MEA, Mhm. gumagana pa rin po. Mhm. So, while the seats are limited, definitely merong pwedeng i-queue or Mhm. ipila yung mga Mhm. tao na gustong makaalis. Meron pa rin tayong ruta going through Turkey eh. Mhm. 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 Alright. Pero doon sa mga iba, yon hindi siya open, no. Alright. Pero there is a way out as long as people will sign up for voluntary repatriation. Okay. You mentioned voluntary repatriation. Alam ko, nitong nakalipas lang na June last year talagang nakaranas din ng pag-atake ng Lebanon at well, sa haba ng history ng Lebanon sa sigalot nito sa Israel. Marami na rin tayong mga kababayan na nagpa-repatriate from Lebanon. Pero sa kasalukuyan, sa sitwasyong ito ngayon, Vice Consul Ponce, ilan na po nag-signify na gusto nila nang magpa-repatriate? To date, no, zero, no. Uy, okay. Mhm. Opo, opo. So, siguro yung mga taong nandito, sanay sila, they want to wait and see, Mhm. and they are confident na hindi sila aabutin Mhm. Mhm. nung bakbakan. However, ang call po namin is do not wait until the last minute. Kasi ganun po ang nangyari nung huling nung huling gera, no. Yes. Bukas po yung repatriation tapos nung last minute na nung mukhang dumadami na yung yung mga airstrike, saka magsa-sign up yung mga tao kung kailan kokonti na lang Ako. yung or yun, ganun ang tendency po kasi Yes, dito, oo. no? Oo. Hindi natin ma-blame because yung mga tao dito, gusto nila yung trabaho nila, they have economic gains to be had here, Mhm. they want to hold on to their jobs. Pero ang gobyerno naman, kumbaga, kaya nakabukas yung voluntary repatriation is because for you to use it and Yes. to be safe, Mhm. no? Mhm. Hindi sa Mhm. huli tayo rereklamo na Hindi kokonti yung na seats. asikaso, gano'n, ganyan. Oo, di naasikaso, kailangan magpa-rescue. Parang wag na nating antayin na kasi sa totoo lang yun nga, may ground operations na south of, in South Lebanon. Ibig sabihin, pumapasok na dun sa territory Mhm. yung mga, yung mga, yung kabilang side. Mhm. So, kumbaga, ang ang layo kasi ng Beirut, which is the capital from South Lebanon, parang Manila to Tagaytay lang eh. Uy, ang lapit pala. So, napakalapit po actually, sir. Oo. So, pag nag-decide yung kabila na talagang mag-push upwards, for example, napakabilis niyan. So, Hmm. I don't want to be alarmist, of Yes, course. yes, yes. Hindi, Mhm. we're hoping that won't happen. But we want to be to prevent
that kind of yung panic at yung bottleneck sa Mhm. airport kung Mhm. saan gusto bigla lahat ng tao gustong umalis. Kasi lahat na ng marami sa mga bansa, for example, the Australian Embassy, nagsabi na or the US Embassy, pinupull out na nila yung mga tao nila, and of course that will use yung resources Mhm. ng airport. Pero Opo. kamusta po ang coordination naman po ng Philippine Embassy natin dyan sa Beirut with the Department of Foreign Affairs dito sa Pilipinas, maging sa DMW at sa Opo. OWAF? So actually the meetings are sunod-sunod po ang mga meetings in the beginning of this this scenario. Actually nagkaroon na ng coordination meeting with the MWOA and Mhm. Mhm. PA. And a while ago nagkaroon ng meeting yung mga heads of missions Mhm. regarding the exit points, no. So yung sa amin naman dito sa Beirut, since bukas pa naman yung Airport. yung main exit point natin yung airport. We yeah, business as usual po tayo. Yan. So that's good news. Ano po? That's ika nga makikita natin. Ano ba ito? Silver lining dyan sa nangyayari ngayon dyan. At least bukas ang airport, there's an identified exit point ano po para sa ating mga kababayan who wants to be repatriated. Pero ulitin ko sa ngayon, wala pa pong nagre-request ng repatriation. Tama po ba ako doon, Vice Consul Ponce? Opo, wala pa po, opo. Oh, Meron lang tayong there is like maybe 86 individuals na before actually itong action nangyari, nakapila na sila because they have applied for repatriation. However, may yung exit mm, clearances na inaayos pa. So mhm. yun ang Pero, number namin sa ngayon. Pero it mm, was before nagkaroon ng yes. sigalot. Pero mayroon ba Um, tayong shelter dyan, Vice Consul, sa embahada? Meron po, opo. Opo, may shelter po. Ang shelter is being run by the Migrant Workers Office. Mhm. Bale, ito yung local arm dito ng DMW. Okay. Sa ngayon, meron ba tayong mga kababayan nandiyan dyan sa shelter na yan? Yun nga po, yung some of that 86, no? Sila Okay. and Okay. also yung mga inquiries namin, doon namin dinedirect. Mm. Nag-i-inquire na, pwede ba Mm. mag-shelter? Mm. Lumikas kami, ganyan. Alright. So how ang line of communication tulad ngayon, which I think maganda naman line of communication, wala naman naputol, dire-diretso lang. Opo. O if in case may I say the yung hotlines namin dito sa embassy and also sa MWO. Okay lang po Mhm. ba? Okay, go ahead po, go Oo. ahead po. Apa. So anybody who wants to inquire o kaya about sheltering or repatriation, you can reach the assistance to nationals number ng embassy. Kung kayo po ay isang Pilipino na nakapangasawa ng Lebanese, ang tatawagan niyo po ay 70-858-086. Tapos kung ikaw po ay nagtatrabaho in any capacity dito sa Lebanon, ang tatawagan niyo po ay 791-10729. Bale, ang country number po is +961. Yun po ang country number ng Lebanon. Pero bago ko po kayo bitawan ngayong ika nga madaling araw diyan sa Lebanon, gusto po namin kamustahin muna kayo sa ating pasuguan. Alam ko nagseserbisyo Okay. publiko po kayo sa ating mga kababayan pero dapat kamustahin din namin at alalahanin din namin ang kalalagayan ng mga nagseserbisyo sa ating mga kababayan. Kamusta po ang kalagayan ninyo sa embahada, sa ating ambasador, sa iba pang opisyales at staff ng ating embahada diyan sa Beirut? Ah, um, ah, ah, okay naman po kami. Maraming salamat sa pagtanong. Ang talagang inisip po talaga namin is yung safety po ng mga Mm. Filipinos. Mm. Definitely, we are among us, we are what I would call veterans of the 2024 war. Mhm. Marami sa Yes. amin nandito na. So, kumbaga equipped kami no to handle for example, um dito sa may likuran ko, may ini-airstrike Okay. actually na Ngayon, ngayon, kumbaga ngayon. opo nung mga alauna lang Wow. ini-airstrike siya. Pero kumbaga this is also part of the job eh. So Mhm. medyo hindi naman sana sanay na pero kumbaga hindi na ako masyadong nagugulat Mhm. pag meron
merong pangyayari sa dito sa may paligid, no. So ready naman po kami, and then also we do not worry, we also take care to check on each other, para kami rin kumbaga, you have to help yourself first before you Mm. help others. Yes. So we make sure that we are in a safe place. Maraming salamat. We appreciate that question, Yes. Mr. Ray. Nakita ko na actually na-meet ko ho kayo last year, I Oh, believe. yes, 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 yes. Opo, opo. Uh, Well, in kaya laging sumasagi sa isipan namin ano po nila Jam at ng production na team ng Bangon Bayang Mahal kapag ganyang merong mga military operations, ang kaligtasan po ng ating embahada, kayo dyan, pati ng ating mga kababayang OFWs. Kaya nagpapasalamat din po kami, maski na alanganing oras na madaling araw, tinatanggap po ninyo yung aming mga request. Maraming salamat po, Vice Consul Ponce. Happy to serve po. On behalf of Ambassador Marlo Miranda, I would like to greet everyone, and then and remind everyone that we are prepared. Alert level 3 po tayo for the past 3 years, and please repatriate early. Thank you very much, and prayers for your safety sa lahat po ng ating mga kasamahan dyan sa ating embahada. Thank you very much po.